Hello Kap, welcome back. So, good morning. Maaga tayo ngayong umalis ng bahay kasi naka-schedule tayo ngayon ng PMS dito sa Gili, Iloilo. So, kung mapapansin niyo sa likuran natin, andito tayo ngayon sa casa. Kasi nga nagbabakasyon tayo ngayon dito sa Iloilo. Kaya yung PMS natin, dito rin natin gagawin kasi naabutan tayo dito ng schedule for PMS. So, gagawin natin yung kanyang PMS, yung 3 years or 60 kilometers. So, magbibigay na rin tayo ngayon ng update mga kap kung ano ba yung mga na-observe natin ulit, kagaya ng before, kagaya ng mga videos natin about Cool Ray. So, hello sa mga kajili natin dyan, sa mga ka-Cool Ray, hello sa inyo. Magbigay tayo ngayon ulit ng update for 3 years. So, andito ako ngayon mga kap sa customer lunch nila. Si Bossing na dun sa loob, chinecheck niya pa yung schedule natin, saka yung kung magkano yung cost, saka yung mga parts kung available ba. So, habang busy si Bossing doon, ikot-ikot na tayo. Itutur ko muna kayo dito. So, ayan mga kap, ito yung customer lunch nila dito sa Iloilo. Ayan. Hello ma'am. So, ayan. The usual pa rin na Gili. Maganda yung customer lunch. Ayan. Ito yung kanilang showroom. Ayan. Ito yung M Grand. Very nice yung M Grand nila. Ganda pa rin. Kagaya ng mga previous nila. Yung Okavango. Ayan. So, Gili. Gili, Iloilo. Volvo, DNA, 100% Volvo standards. Ang Cool Ray nila na bago. Okavango ulit. So, walang askara. Yan. Medyo maliit ang showroom dito sa Iloilo. Unlike sa Manila na malaki. Pero may service naman dito. So, ayan. Kaya makikita mo dito. So, ito yung mga ibang parts nila na available dito sa Gili, Iloilo. Ito yung service reception nila mga kap. Ayan. So, pwede naman daw sumilip din sa paggawa ng PMS. So, punta tayo dito sa likod. Ayan. So, dito ginagawa yung kanilang PMS. Ayan. So, unlike sa ibang casa na may service din, aquarium, ibig sabihin aquarium, yung may salamin dito, nasa likuran yung kanilang area ng PMS. Ito yung wall nila. Sa iba kasi, sa like Santa Rosa o sa GNE, sa Manila, salamin. Dito naman, ayan. Pero pwede naman, allowed naman kayong tingnan, kung gusto niyo tingnan, sa gilid lang daw, sabi ni Sir. Ayan. So, nag-i-start na yung PMS ngayon ni Barbie. Ayan. Tingnan natin dito. Ito yung oil nila. Same pa rin. Turbo XP pa rin, no? Alam po. So, sinasar yung gagawa ng ating PMS dito. Anim po sir yung ginagamit, no? Anim. So, same pa rin naman sa ginawa ng 2.5 natin. Anim na ano pa rin. Battles pa rin yung ginamit. So, ayan mga kap, abang nasa likod si Bossing, tinitingnan niya yung paggawa ng PMS kay Barbie. So, bibigay muna tayo ng update. Kaya ba ni Cool Ray na magbiyahe ng matagal? Kasi, nag-roro tayo mga kap. From Cavite, going here sa Iloilo, sumakay tayo ng barko. At saka mahaba-haba yung ating biniyahe through land. So, gamit na gamit natin si Cool Ray sa pagpunta rito at saka sa pag-uwi natin. So, by next week kasi,
uuwi na tayo. So mag-Aurora tayo ulit kasi may mga dala nga tayong mga dogs. Kung nakita niyo sa previous video ko, nakita niyo yung biyahe namin papunta ng Iloilo. So dala natin yung mga dogs natin. Kaya tayo nag-Roro. So inaabot tayo ng 1.5 days. Almost 36 hours tayo sa biyahe mga kap. Ganun katagal yung biyahe natin papunta rito. So una, syempre, dahil nagbiyahe nga tayo, medyo matagal-tagal tayo nag-stay dito sa Iloilo. Marami tayong gamit na dinala. So yung capacity ni Coolray, I think, hindi talaga siya ganun kalaki yung madadala mo. So pag bakasyon, hindi siya sobrang dami ng makakarga mo. Kasi nga may mga dala kaming dog. So may cage kaming dala. For 2 persons siguro, kagaya namin ni Boss, kaming dalawa lang. Pero kung may mga extra kang bagaheng dadalhin, hindi siya recommendable. So yung takbo naman natin all throughout, napaka-smooth. So walang pinagbago yung takbo. Gustong-gusto ko pa rin talaga yung takbo natin. Hindi tayo nagkaroon ng problema during sa entire ng ating biyahe papunta dito sa Iloilo. So napaka-smooth pa rin. Napakaganda pa din talaga ng takbo ni Coolray. So the best side, approve tayo doon. Then sumunod syempre dahil nagbiyahe nga tayo ng matagal, so sa gas consumption natin, ganun pa rin, same pa rin yung observe namin, mga 78 kilometers per liter, city driving, and then 10 to 12 pa rin naman sa combine. So medyo malakas talaga nga siya sa consumption ng fuel. Pero okay lang kasi nga comfortable naman tayo sa biyahe natin. Na-enjoy din naman natin yung biyahe natin. So okay lang, expected naman talaga sa mga turbo na sasakyan yung ganun. So wala akong masyadong i-recap na kasi nga dun sa pangalawang video natin, sa 2.5 years natin na update. Halos natakal naman natin lahat same pa rin naman talaga. Wala naman halos changes. So magbigay lang tayo ng mga update dun sa mga iba-ibang na-observe natin. 2.5 to 3 years okay lang kasi hindi naman masyado talaga natin ma-observe yung iba pang mga problem. So yung iba na siguro yung mga puna natin. So bigay tayo ulit ng puna kasi nga syempre nagagamit natin sa sasakyan. Una syempre dahil nag-PMS nga tayo, yung PMS pricing ng bawat kasa iba-iba. So prior kasi na nagpa-schedule tayo dito sa Geely Iloilo, nagtanong na rin tayo sa iba, sa Manila, sa Cavite, saka sa ibang part pa ng Manila na pwede namin puntahan for PMS. So nag-canvas na rin tayo. So far itong Iloilo yung pinakamababa sa mga quotation na binigay sa atin for 3 years or 60 kilometers, whichever comes first. Pangalawa, yung PMS parts pa rin na availability, meron pa rin sa ibang kasa na mga walang cabin filter, kulang-kulang yung mga gamit pa din. Yung issue pa rin natin before, kasi syempre nga pag magpa-PMS ka, aalamin mo yung mga gamit ka kung kumpleto. Kasi syempre, gusto mo kumpleto kasi nga kaya ka magpa-PMS para mapalitan yung dapat palitan. At dapat kumpleto syempre. So yun yung unang concern natin. So may mga kasa pa rin tayo na napagtanungan na hindi pa rin kumpleto. At pangatlo, ito yung medyo concern ko. Siyempre kapag bumili ka ng sakyan, magpapa-PMS ka, so pag magpapa-schedule ka, ayun, kakausap ka ng mga tao dito sa kasa. So ang pangatlong concern natin yung customer service representative. I hope sana ma-improve nila yung communication skills nila. Kaya medyo maayos-ayos silang kausap. Kasi minsan, ewan ko, siguro nasa tao rin talaga. Siguro, doon sa mga kasa, siguro, improve na lang nila yung mga taong harap o yung makikipag-usap na medyo okay-okay naman. Kasi meron mga kasa talaga na maayos kausap. I mean, sa maayos, ibig sabihin na maayos, yung, kumbaga yung may magalang ba or may respect. Kasi na-encounter namin ngayon yung parang, sige, bahala ka kung saan mo gusto magpa-PMS. Parang ganun ba? Parang, okay. Pero syempre, iba, ewan ko, nasanay lang siguro kami sa ibang kasa na talagang maayos, mababait, makipag-usap. Meron din talagang hindi. So, di ko na i-mention kung saan yun. Pero syempre, hindi naman tayo bago sa sasakyan.
yung pinanggalingan na naman natin work before ay service din. So, I think dapat ma-improve sila dun sa pakikipag-usap. Lalo kapag mga after sales, kaya may mga concern yung client nila, siguro mas okay kung medyo okay, mas maayos kausap. Ayun. Then, yung next natin, may nababasa pa rin tayo na yung mga parts, after sales parts, matagal pa rin dumating. So, yun pa rin yung ibang issue talaga natin. Pero ang kagandahan naman kasi ngayon, meron tayong mga aftermarket na available parts na magiging option natin kung sakali magkaroon tayo ng problema. Yun naman yung kagandahan sa panahon ngayon kasi available na siya. Meron na tayong nabibili sa online o kaya may nagbebenta na rin sa FB marketplace, meron na rin nagbebenta. Pero dahil nga may mga dumarating na, so pwede na tayo, may mga choices na tayo para bumili. Pero ang disadvantage naman na noon, so yun nga, pwedeng ma-void kasi yung warranty natin kapag sa iba tayo nagpagawa. Una yon. And then syempre, yung expense nun, ikaw na yung sasagot. Sa halip na sagutin ng insurance or ng warranty mo, so ikaw na yung mag-shoulder ng gastos. So yun naman yung disadvantage noon mga kap. Though available na siya aftermarket, so yun lang, gagastos ka na talaga. So sana ma-improve pa lalo yung after sales ng Geely. Sana maging available na siya, hindi na mahirapan yung mga client, yung mga bumili ng sasakyan kung sakali magka-problema. Kasi napansin ko ngayong uwi namin sa Iloilo dahil nga na-trauma na kasi kami dahil nagka-problema kami sa suspension. Napansin ko kay bossing, parang ayaw na niya lumabas masyado gamit yung sasakyan namin. So, ayaw niya ibiyahe si Barbie dito sa Iloilo masyado kasi nga hindi niya masyadong kabisado yung lugar dito, yung pasikot-sikot ng kalsada. Kasi maraming one way dito. So, ayun. Pag lumalabas kami, mostly nagamit namin yung sasakyan ng kapatid niya o ng family niya. Yun yung kadalasan ginagamit namin. So, yung mga videos natin, yung mga videos natin na napanood nyo, mostly nagamit natin mga sasakyan. Hindi si Barbie. Kasi ayaw niya. Siguro iniingatan niya kasi talaga. Mahirap dito kasi yung parking. Masin namin dito sa Iloilo, mahirap yung parking. Or maliit yung parking. Yung SM nga dito, nasa labas yung parking nila. So, ayun, saka maliliit. So, parang ayaw niya ilabas kasi nga ayaw niya magka-problema. Ayaw niya magkaroon ng problema, mag-claim na naman ng parts, matagalan na naman tayo. So, siguro yun ang iniisip niya. So, sa lahat ng mga gusto pa ng ibang review, pwede niyo panoorin yung 2.5 years na review ko. So, ilalagay ko yung link dito sa baba para mapanood nyo kasi mas marami akong nabanggit doon. So, ito kasi parang recap lang natin mga update lang to dun sa mga nangyari before. Ayun, so, panoorin nyo na lang yung videos natin. So, hindi pala natin si bossing sa likod. So, doon pa rin siya. Binabandayan niya kasi yung PMS. Kasi nga, dahil sabi ko kanina, unlike kasi doon sa ibang kasa na naka-aquarium, so may salamin, kita nyo, kahit nasa waiting area kayo, kita nyo, kagaya sa GNE na kitang-kita nyo yung ginagawa sa sakyan. Dito kasi hindi. So, ayan mga kap, tapos na ata yung ating PMS. Ayan, saglit lang siya. So, papakita ko sa inyo yung paint dito na ano siya dati. So, ayan, wala pa rin naman siyang pinagbago mga kap. Same pa rin naman, walang changes sa ating paint. Ito yung banda So, ayan. Same color pa rin naman, walang changes, hindi siya nag-fade. So, okay na okay pa rin naman. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano nangyari, panoorin niyo po yung ating unang video about Cooler-Ray. So, ayan. Para malaman po natin. Lalagay ko po yung link dito sa baba para makita niyo po at mapanood niyo kung ano po nangyari doon sa paint. Bakit nagkaroon ng tuklap dito dati. Pero naayos naman po. Hanggang ngayon, okay na okay pa rin po siya. So, ayun mga kap, update ko na rin kayo. So, magpapalit na rin tayo ng battery. Though okay pa naman daw, sabi dito sa kasa.
papalitan na natin kasi 3 taon na rin si Barbie. So, kailangan natin magpalit ng kanyang battery. So, hahanap tayo ng mabibilihan ng Amaron dito. Amaron kasi yung gusto naming ipalit. So, hanap tayo ng bilihan dito sa may banda dito sa may Iloilo. Then, mabalik tayo dito kasi gusto ni Bossing dito na rin niya ipakabit kasi nga para mga maaalam yung magkabit. Kasi minsan tinatanggihan daw nila kapag yung magkakabit hindi marunong sa sasakyan. So, hanap lang kami ng pwede nating bilhan, then babalik tayo dito para pakabit natin ulit mamaya. So, ayan, magkapalit tayo ng cabin filter. CU95. CU95. Okay. Sir, nauna, na-stock nila ganun. Nag-stick sa gilid para sa kabanggo. Cabin filter. Siya pinapasok sa may gilid. Ayun, nakabit na siya. So, ito mga magpapapalit din tayo ng wiper blade. Ayan. Kasi medyo gumagasgas na rin yung ating wiper blade. Ayan. So, ipapa-add natin ito. Magkano yung ganyan, boss? 1.5. Oh, 1.6 pa. 1.6. Front lang. Yung front lang. Ayan, papakabitan natin yung wiper na binili natin. Yung windshield wiper. Blade. Ayan. Kasi tumutunog na siya eh. Pag nag-wiper tayo. Paon ko lang sa daan, sir, ha? Okay. Para ma... Ano ba yung banana? Banana type naman yan. Banana type. Kabit na. So, mga kap, yung PMS natin inabot siya ng 7,727 sa 3 years. Kasi nagpadagdag din tayo ng yung kanina pinadagdag natin na cabin filter. Kaya umabot siya ng ganyan. Including labor na dito. And then, yung sa wiper naman natin, 1,695. Ayan. Yung sa harap. So, ito yung babayaran natin for PMS today. So, ito mga kap, nakabili na tayo ng battery. Brand new naman siguro yun, sir, no? Ayan. So, Amaron din 60. Ayan, ipapalit natin ba? So, ayan. Binibenta siya ng 7.9, tapos tinawaran natin siya ng 7.5. Binigay naman niya. So, papakabitan natin siya dito. Sa Geely, Iloilo. So, ayan. May mga tinanggal na tayo na parts para palitan natin yung battery.
yung battery niya? Yan yung naka-cover. Ayan siya, yung battery. I-stock na battery. Yung issue ng bay niya. Pag wala yung battery. Ayan yung papalit natin. Kulay green yung Amarang. Yung cover niya, sir, hindi mo na yan maibabalik. Talaga lang, sir. Maibabalik din. Sakto gid, no? Oo. Sakto. Talaga ba ito? Same size naman siya. Saka yung cover niya, saktong-sakto lang. Ay, sasabi niyo, sir, na lock niya. So, para hindi nagalaw-galaw na. Pagka ganyan, sir, nagpalit ka ng battery, tinanggal mo yung connection, may marireset yan. Yung ano sir, ng balat, tsaka Yung ano? yung relo. Marireset ang relo. Tapos yung date. Amo mo lang na.
mo na sila mag-reset. Mag-set sir. Sang ano? Sang ano? Oo ba lang? Oo. Yung TPMS hindi naman magano. Ang hangin niya na base ay may butang. So, pressure. Hindi yan mag-blanco na mag-zero na magano. Pag mag-blank ko, kung maglaga na mabalik naman siya. Balik mo diyan. Balik mo. Very nice. Okay na. Ayan. Napalitan na natin yung battery ng Barbie. Yay! So, ayan, tingnan natin kung mag-start. Yun, nag-start na siya. Start natin. Okay na siya. Palitan na natin yung battery. Paandar na. So ayan mga kap, tapos na yung ating PMS. So ayan na muna ang ating video ngayon, yung ating update for 3 years or 60 kilometer. Whichever comes first, kung alin dun yung mauna. So ngayon 3 years natin, kaya nagpa-PMS na tayo dito sa Iloilo, branch ng Geely. So maraming salamat pala sa mga staff dito. Hello po sa inyo. At po ulit ang inyong kapatid, kapamilya at kapuso, Kap Jerry. Thank you so much. Bye-bye. See you on my next vlog. Bye-bye.